Dahil sa hindi mabayarang import duties, ilang buwan na palang nakatenga sa International Container Port sa Maynila ang matagal nang hinihintay ng mga bagong plaka ng maraming motorista. Balita hatid ni Chino Gaston. Kung ikaw ay gaya ng libo-libong may-ari ng sasakyan sa bansa na naghihintay pa rin ng inyong bagong license plates, baka kasama ito sa mahigit 600,000 na mga bagong plaka na 7 hanggang 9 na buwan nang nakatenga sa International Container Port. Ang problema, ipasusubasta na ng Bureau of Customs sa mga plakang gawa sa aluminum sa susunod na linggo kapag hindi nakapagbayad ng import duties ang kontraktor ng LTO na PPI JKG Philippines. Matagal nang hindi binabayaran ng kontraktor ang mahigit 40 million pesos na import duties at taxes ng shipment, kaya idineklara na itong abandon ng Bureau of Customs. Sinabi nila na mababayaran kami after a while. O edi magantay na 1 linggo. Ito sana ang mga plaka na matagal nang hinihintay ng mga driver gaya ni Grace at Sheila. It's MMDAs. Stop yun. Yeah. So it's not yet. I didn't get it. Iba talaga, may kagandahan talaga ang plaka sa sasakyan. Di ba, sir? Para walang sita-sita. Walang sitar-sitar. Matatanda ang pinatigil ng Commission on Audit ang pagbayad ng LTO sa nalalabing halaga ng 3.4 billion pesos na kontrata sa PPI JKG dahil sa mga kwestiyon sa legalidad ng bidding at kontrata ng Plate Standardization Project. Layo ng naturang proyekto na palitan ang disenyo ng mga lumang plaka ng mga sasakyan. Nakapagbayad na ng mahigit 477 million pesos ang LTO sa kontraktor bago pinatigil ng COA ang pagbayad sa kontraktor. Nakaapila ang kaso sa COA Board. Ayon sa LTO, sinisikap daw ng PPI JKG na mabayaran ng import duties. Honestly, you cannot blame the supplier if, why would you expose yourself further? Meaning financially, if there's no light at the end of the tunnel. But of course, on the other hand, if you are a supplier, you're supposed to have enough buffer funds. Sinikap ng GMA News na makuna ng pahayag ang PPI JKG Philippines pero walang sumasagot sa kanilang tanggapan. Chino Gaston, GMA News.